Si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, sa kanyang matalas na pag-iisip pagdating sa politika. Hindi pangkaraniwan at kontrobersyal ang kanyang mga taktika, kaya laging nakaabang ang mga tao sa susunod niyang gagawin. Muli na naman siyang nasa sentro ng atensyon dahil sa pag-aresto at paglipat sa kanya sa kulungan ng International Criminal Court sa The Hague. Pero kung titingnan natin ng mabuti, baka isa na naman itong matalinong galaw ng dating Pangulo. Noong Marso 12, 2025, gulat ang lahat nang maaresto si Duterte. Naglabas ng warrant of arrest ang ICC dahil sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na ginawa niya noong panahon ng giyera kontra droga. Libong Pilipino ang namatay sa kampanyang ito na nagsimula noong 2016 hanggang 2022. Sa kabila ng mabibigat na paratang, kalmado si Duterte nung inaresto at dinala sa Netherlands. Parang wala lang sa kanya ang lahat habang kinukuha siya ng mga opisyal ng ICC. Dahil dito, marami ang nag-iisip na may mas malalim na dahilan ang kaniyang pagsuko. Baka ginagamit niya ang sitwasyon para ipakita ang mga kahinaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng ICC mismo. Marami ang nagtataka kung ano ang tunay na plano ni Duterte. Talo na nga ba siya o isa itong estratehiya para sirain ang kaniyang mga kalaban at makaiwas sa hustisya? Abangan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Maraming katanungan ang lumitaw tungkol sa pag-aresto at paglipat kay Duterte. Mabilis ang nangyaring pag-aresto at walang nakitang pagtutol mula sa mga awtoridad ng Pilipinas. Hindi sinunod ang tamang proseso. Kahit dating Pangulo, hindi nabigyan ng pagkakataon si Duterte na humarap sa Korte ng Pilipinas bago siya dinala sa The Hague. Malinaw na paglabag ito sa Article 59, Paragraph 3 ng Rome Statute, ang kasunduan na nagtatag ng ICC. Nakasaad dito na ang isang taong iaaresto at ibibigay sa korte ay dapat munang humarap sa isang hukom sa sarili niyang bansa. Ito ay para masiguro na may karapatan ang akusado na kuwestiyonin ang pag-aresto sa kaniya. Sa kaso ni Duterte, hindi ito nangyari. Maraming batikos ang natanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pangyayaring ito. Sinasabi ng mga kritiko na pagpapabaya sa tungkulin at pagtataksil sa bansa ang hindi pagsunod sa Article 59, Paragraph 3. Binatikos din ang Philippine National Police dahil sa mabilis at tila walang pag-aalinlangan na pagsunod sa utos ng ICC. Malaki ang epekto ng hindi pagsunod sa Article 59, Paragraph 3 sa pag-aresto kay Duterte. Nagdudulot ito ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng Pilipinas na sumunod sa batas. Nagbibigay din ito ng masamang halimbawa para sa mga susunod na kaso. Baka isipin ng ICC na pwede nilang gawin ang gusto nila ng walang pakundangan. Ang tila maamong pagsuko ni Duterte ay maaring bahagi ng isang mas malaking plano para siraan ang ICC at ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagpapahuli ng walang pagtutol, maaring layunin niyang ilantad ang mga kahinaan ng dalawang sistema. Kilala ang dating Pangulo sa kaniyang matalas na pananalita at pagbatikos sa ICC. Tinawag niya itong kasangkapan ng mga kanluraning bansa. Ang hindi niya paglaban sa pag-aresto ay maaring isang paraan para patunayan ang kaniyang mga sinasabi. Sa pamamagitan ng pagpapakita na handa ang ICC na lumabag sa sarili nitong mga patakaran, maaring layunin ni Duterte na hikayatin ang suporta mula sa ibang mga bansang critical sa ICC. Maari ring taktika ito ni Duterte para ipakita ang kahinaan ng administrasyon ni Marcos. Ang mabilis na pagpayag ng gobyerno sa mga hinihingi ng ICC ay maaaring makita bilang tanda ng kahinaan at kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili nitong dating pinuno. Maaring makasira ito sa kredibilidad ng administrasyon sa ibang bansa at magdulot ng kaguluhan sa loob ng Pilipinas. Ang pahayag ni Duterte pagkatapos ng kaniyang pag-aresto, naiintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na estratehiya, bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong kahulugan ng kaniyang mga salita. Ipinapahiwatig nito na mayroon siyang mas malaking plano. Mula sa ika-4 na seksyon, International Repercussions, isang dagok sa kredibilidad ng ICC. Minamasdan ng buong mundo ang mga pangyayari tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Ang hindi pagsunod sa tamang proseso ay umani ng maraming batikos. Ang paglabag na ito sa Rome Statute ay maaring makasira sa kredibilidad ng ICC.
Ginagamit ito ng mga bansang matagal ng critical sa ICC, tulad ng Russia at China, para lalong siraan ang korte. Sinasabi nila na may kinikilingan ng ICC at ginagamit lamang ito ng mga makapangyarihang bansa. Ang hindi pagsunod sa Article 59, Paragraph 3 ay nagbibigay sa kanila ng dahilan para batikusin ang ICC. Ang ginawa ng ICC ay maaring mag-udyok sa ibang mga bansa na gayahin ang Pilipinas sa pag-atras sa Rome Statute. Ang pag-atras ng Pilipinas noong 2019, bagamat teknikal na hindi nakakaapekto sa jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen na ginawa noong panahon ni Duterte, ay nagtakda ng isang halimbawa na maaring sundin ng ibang mga bansa. Kung mas maraming bansa ang mawalan ng tiwala sa ICC, maaring humantong ito sa pag-alis ng maraming bansa sa korte na magpapahirap sa kakayahan nitong mag-imbestiga at magsakdal sa mga krimen. Inilantad ng kaso ni Duterte ang mga kahinaan ng ICC at ang mga hamon na kinakaharap nito sa pandaigdigang batas at politika. Hindi pa natin alam kung maibabalik pa ng korte ang kredibilidad nito. Mula sa ikalimang seksyon, The Endgame, Duterte's Legacy and the Future of Justice. Hindi pa malinaw ang tunay na plano ni Duterte. Gayunpaman, ang kaniyang pagsuko sa ICC ay may malaking epekto na sa politika ng Pilipinas at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagpapahuli, inilantad niya ang mga kahinaan ng ICC at ng kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas na maaring maapekto sa hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Ang paglabag sa Article 59, Paragraph 3 ay nagbigay sa mga abogado ni Duterte ng matibay na argumento para kuwestiyonin ang ICC. Inaasahang gagamitin nila ang mga pagkakamali sa proseso para mapalaya si Duterte at makabalik sa Pilipinas. Nasa mahirap na sitwasyon ngayon ang ICC. Ang hindi pagsunod sa tamang proseso ay nakasira sa kredibilidad nito at nagbigay ng dahilan sa mga kritiko nito para akusahan ito ng kinikilingan. Malaki ang epekto ng kaso ni Duterte sa kakayahan ng ICC na panagutin ang mga gumawa ng krimen sa hinaharap. Ang pamana ni Duterte, na matagal ng pinagdedebatihan, ay lalong magiging komplikado dahil sa mga pangyayaring ito. Maharap nga ba siya sa hustisya sa The Hague o makahanap siya ng paraan para makalusot? Ano man ang mangyari, malaki ang naging epekto ng kaniyang mga aksyon sa Pilipinas at sa pandaigdigang sistema ng batas. Abangan natin ang susunod na mangyayari sa larong ito ng kapangyarihan at hustisya.